Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong Salamat Ama, dahil pinadala mo si Jesus para tubusin ang sala ko. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kabanata 6 at 7. Patay sa kasalanan, buhay kay Kristo. Ano ang sasabihin natin kung gayon? Dapat ba tayong magpatuloy na mamuhay sa kasalanan upang lumaki ang biyaya ng Diyos? Siyempre hindi. Namatay na tayo sa kasalanan. Paano tayo magpapatuloy na mamuhay dito? Sapagkat tiyak na alam ninyo na nang tayo ay mabautismuhan sa pagkakaisa kay Kristo Jesus, tayo ay nabautismuhan sa pagkakaisa sa kanyang kamatayan. Sa pamamagitan ng ating bautismo, kung gayon, tayo ay inilibing na kasama niya at nakabahagi sa kanyang kamatayan, upang kung paanong si Kristo ay binuhay mula sa kamatayan sa pamamagitan ng maluwalhating kapangyarihan ng Ama, ay gayon din naman tayo ay mamumuhay ng isang bagong buhay. Sapagkat yamang tayo ay naging kaisa niya sa pagkamatay gaya ng ginawa niya, sa parehong paraan, tayo ay magiging kaisa niya sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na gaya ng sa kanya. At alam natin na ang ating dating pagkatao ay pinatay na kasama ni Kristo sa kanyang krus, upang ang kapangyarihan ng makasalanang sarili ay masira, upang hindi na tayo maging mga alipin ng kasalanan. Dahil kapag namatay ang isang tao, siya ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil namatay tayo kasama ni Kristo, naniniwala kami na mabubuhay din kami kasama siya. Sapagkat alam natin na si Kristo ay muling binuhay mula sa kamatayan at hindi na muling mamamatay. Ang kamatayan ay hindi na maghahari sa kanya. At kaya dahil siya ay namatay, ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa kanya, at ngayon ay nabubuhay siya sa pakikisama sa Diyos. Sa parehong paraan ay dapat ninyong isipin ang inyong sarili bilang patay hanggat kasalanan ang pag-uusapan. Ngunit nabubuhay sa pakikisama sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang kasalanan ay hindi na dapat maghari sa inyong mga mortal na katawan upang masunod ninyo ang mga pagnanasa ng inyong likas na pagkatao. Hindi rin ninyo dapat isuko ang alinmang bahagi ng inyong sarili sa kasalanan upang magamit sa masasamang layunin. Sa halip, ibigay ninyo ang inyong sarili sa Diyos, gaya ng mga hinango mula sa kamatayan tungo sa buhay, at isuko ang inyong buong pagkatao sa Kanya upang magamit sa matuwid na layunin. Ang kasalanan ay hindi dapat ang inyong Panginoon, sapagkat hindi kayo nabubuhay sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Mga alipin sa pagkamakatwiran. Ano ngayon? Magkakasala ba tayo dahil wala tayo sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim ng biyaya ng Diyos? Walang kinalaman. Tiyak na alam ninyo na kapag isinuko ninyo ang inyong sarili bilang mga alipin upang sumunod sa isang tao,
Sa katunayan, kayo ay mga alipin ng Panginoon na inyong sinusunod. Alinman sa kasalanan na nagbubunga ng kamatayan o ng pagsunod na nagre-resulta sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, sapagkat kahit na minsan ay mga alipin kayo ng kasalanan, buong puso ninyong sinunod ang mga katotohanang matatagpuan sa aral na inyong tinanggap. Pinalaya kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng pagkamakatwiran. Gumagamit ako ng pang-araw-araw na pananalita dahil sa kahinaan ng inyong likas na sarili. Sa isang pagkakataon, isinuko ninyo ang inyong sarili ng buo bilang mga alipin ng karumihan at kasamaan para sa masasamang layunin. Sa parehong paraan, kailangan ninyong isuko ng buo ang inyong sarili bilang mga alipin ng pagkamakatwiran para sa mga banal na layunin. Noong kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ay malaya sa pagkamakatwiran. Ano ang napala ninyo sa paggawa ng mga bagay na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang resulta ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Ngunit ngayon ay pinalaya na kayo sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos. Ang inyong pakinabang ay isang buhay na ganap na nakatuon sa Kanya, at ang resulta ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kasalanan ay nagbabayad ng pabayaran nito, kamatayan. Ngunit ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kaysa ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Isang ilustrasyon mula sa pag-aasawa. Tiyak na uunawaan ninyo ang aking sasabihin, mga kapatid, dahil alam ninyong lahat ang tungkol sa kautusan. Ang kautusan ang nangangasiwa sa mga tao hanggat sila ay nabubuhay. Ang babaeng may asawa, halimbawa, ay itinatali ng kautusan sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Ngunit kung siya ay mamatay, siya ay malaya na sa kautusan na nagtali sa kanya. Kaya nga, kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa, siya ay tatawaging mangangalunya. Ngunit kung ang kanyang asawa ay namatay, siya ay legal na isang malayang babae at hindi nangangalunya kung siya ay magpakasal sa ibang lalaki. Ganyan kayo, mga kapatid ko. Kung tungkol sa kautusan, namatay rin kayo dahil bahagi kayo ng katawan ni Kristo, at ngayon nabibilang na kayo sa Kanya na nabuhay na maguli sa kamatayan upang tayo ay maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat noong tayo ay namumuhay ayon sa ating likas na katauhan, ang makasalanang pagnanasa na udyok ng kautusan ay kumikilos sa ating mga katawan, at tayo ay kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa kamatayan. Ngayon, gayunpaman, tayo ay malaya mula sa kautusan, sapagkat tayo ay namatay doon sa dating nagkulong sa atin bilang mga bilanggo. Hindi na tayo naglilingkod sa lumang paraan ng nakasulat na kautusan, kundi sa bagong paraan ng Espiritu. Kautusan at kasalanan. Sasabihin ba natin kung gayon na ang kautusan mismo ay makasalanan? Abay hindi. Ngunit ang kautusan ang nagpabatid sa akin kung ano ang kasalanan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag hangarin ang pag-aari ng iba, hindi ko sana alam ang ganoong pagnanasa. Ngunit sa pamamagitan ng utos na iyon, ang kasalanan ay nagkaroon ng pagkakataon na pukawin ang lahat ng uri
ng makasariling pagnanasa sa akin. Maliban sa kautusan, ang kasalanan ay isang patay na bagay. Ako mismo ay dating nabubuhay ng hiwalay sa kautusan. Ngunit nang dumating ang utos, ang kasalanan ay nabuhay at namatay ako. At ang utos na nilalayong magbigay ng buhay sa aking kaso ay nagdala ng kamatayan. Nagkaroon ng pagkakataon ng kasalanan at sa pamamagitan ng utos ay dinaya ako nito at pinatay. Kaya nga, ang kautusan mismo ay banal at ang utos ay banal, tama at mabuti. Ngunit nangangahulugan ba ito na ang mabuti ay naging sanhi ng aking kamatayan? Walang kinalaman. Kasalanan ang gumawa nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mabuti, ang kasalanan ay nagdala ng kamatayan sa akin, upang ang tunay na kalikasan nito bilang kasalanan ay mahayag. At sa gayon, sa pamamagitan ng utos ay ipinakita ang kasalanan na higit na labis na kasalanan. Ang salungatan sa mga tao. Alam natin na ang kautusan ay espiritual, ngunit ako ay isang mortal na tao, ipinagbili bilang alipin ng kasalanan. Hindi ko maintindihan ang ginagawa ko, dahil hindi ko ginagawa ang gusto kong gawin, ngunit sa halip ay ginagawa ko ang kinaiinisan ko. Dahil ang ginagawa ko ay ang ayaw kong gawin, ito ay nagpapakita na ako ay sumasang-ayon na ang kautusan ay tama. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng bagay na ito. Sa halip, ito ay ang kasalanan na nabubuhay sa akin. Alam ko na ang kabutihan ay hindi nabubuhay sa akin. Iyon ay sa aking pagkatao. Sapagkat kahit na nasa akin ang pagnanais na gumawa ng mabuti, hindi ko ito magagawa. Hindi ko ginagawa ang mabuting gusto kong gawin. Sa halip, ginagawa ko ang kasamaan na ayaw kong gawin. Kung gagawin ko ang hindi ko gustong gawin, nangangahulugan ito na hindi na ako ang gumagawa nito. Sa halip, ito ay ang kasalanan na nabubuhay sa akin. Kaya nalaman ko na ang kautusan na ito ay gumagana. Kapag gusto kong gawin ang mabuti, kung ano ang masama, ay ang tanging pagpipilian na mayroon ako. Ang aking panloob na pagkatao ay nalulugod sa kautusan ng Diyos. Pero ibang kautusan ang nakikita ko sa katawan ko. Isang kautusan na lumalaban sa kautusan na sinasang-ayunan ng aking isip. Ginagawa akong bilanggo sa kautusan ng kasalanan na kumikilos sa aking katawan. Isa akong malungkot na tao. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Salamat sa Diyos na gumagawa nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gayon, ito ang aking kondisyon. Sa aking sarili, naglilingkod ako sa batas ng Diyos sa pamamagitan lamang ng aking pag-iisip, habang ang aking pagkatao ay naglilingkod sa batas ng kasalanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.